Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nasa 12,000 benepisyaryo na graduate mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang lumahok sa isang one-stop shop job fair sa Maynila ngayong araw. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang paglulunsad ng trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair na ginanap sa Rizal Memorial Stadium ngayong araw. Layunin ng job fair na bigyan ang mga benepisyaryo ng pagkakataong magkatrabaho bago matapos ang kanilang membership sa 4Ps. Bukod sa paghahanap ng trabaho ay maaari din silang bigyan ng skills training para sa mga kakayahang kakailanganin nila sa trabaho. Bibigyan din sila ng 3,000 pisong ayuda para sa pag-aayos ng pre-employment requirements. Inalalayan ng DSWD ang mga naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng kanilang Sulong Trabaho Sustainable Livelihood Program Employment Assistance Booth. Bukod sa job fair, nagbukas ng kadiwa ng Pangulo Stall para sa mga gustong mamili ng murang pagkain. Nagsagawa rin ng orientation tungkol sa tupad program para sa 1,000 nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nanawagan ang isang mambabatas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing urgent ang panukalang pagtaas ng 100 piso ang minimum wage bago matapos ang 19th Congress. Ayon kay Senator Joel Villanueva, chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development, hangad nilang maipasa ang panukala bago magsara ang sesyon ng Kongreso sa ika-7 ng Pebrero. Sinabi niyang dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kailangang tiyakin ng gobyerno na may kakayahang mamuhay ng maayos ang bawat Pilipino. Binigyang din ni Villanueva na dapat maramdaman ng ating mga kababayan ang paglago ng ekonomiya noong 2024. Sinabi ni Villanueva ang kanyang panawagan kasunod ng pagpasa sa committee level ng Kamara ng panukalang 200 peso across the board daily wage hike. Bago ito, inaaprubahan ng Senado ang Senate Bill 2534 na magdadagdag ng 100 piso sa daily minimum wage ng mga kawani sa pribadong sektor. Umaasa ang principal author na si Senador Ramon Revilla Jr. na maihahabol ang panukala mula sa Kamara bago matapos ang 19th Congress. Mag-a-adjourn ang Kongreso sa ika-7 ng Pebrero para magbigay daan sa panahon ng kampanya para sa May 2025 elections. Itutuloy ang sesyon ng Kongreso sa ika-2 hanggang ika-13 ng Hunyo. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay outgoing United Nations Resident and Humanitarian Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzales, dahil sa papel nito sa pagpapaigting sa ugnayan ng Pilipinas at ng UN. Binati ni Pangulong Marcos si Gonzales sa pagtatapos ng kanyang termino sa bansa sa isang farewell ceremony sa Malacanang. Kinilala ng Pangulo ang pagtutulungan ng Pilipinas at UN sa ilalim ni Gonzales, partikular na sa pagresolba sa COVID-19 pandemic at pagsasaayos ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Region. Nagpasalamat rin siya kay Gonzales dahil sa paglawak ng pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas at UN. Para naman sa magre-retiro ng si Gonzales, may espesyal na puwang ang Pilipinas sa puso niya. Bukod sa kanyang termino sa Pilipinas, naglingkod si Gonzales bilang UNDP Sub-Regional Development Coordinator for the Syria Crisis mula 2013 hanggang 2017. Patuloy ang serbisyong medikal ng Department of Health para sa mga Pilipinong may sari-saring sakit sa kabila ng pansamantalang pagsuspindi sa foreign aid ng Estados Unidos. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, nakikipag-ugnayan si Secretary Teodoro Herbosa sa iba't ibang bansa para kumalap ng suporta para maitaguyod ang universal health care sa Pilipinas. Bukod sa mga serbisyo ng DOH, patuloy din ang pagpapalawak sa mga benepisyong ihahatid ng PhilHealth. Matatandaang ipinahinto ni US President Donald Trump ang pamamahagi ng Estados Unidos ng lahat ng uri ng foreign aid. Kabilang sa mga naapektuhan ang pamamahagi ng gamot para sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, malaria at tuberculosis. Ikinatuwa naman ng Joint United Nations Program on HIV/AIDS ang pagpirma ni US State Secretary Marco Rubio ng Emergency Humanitarian Waiver para sa pagpondo ng gamutan sa HIV sa 55 bansa. Mahigit 20 milyong tao na may HIV ang nakikinabang sa US President's Emergency Plan for AIDS Relief. Sa ibang bansa, inaasahang bababa ng lagpas piso ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Sa tansya ng Department of Energy, batay sa 4-day trading result,
posibleng bumaba ng piso at 30 sentimos hanggang piso at 50 sentimos ang presyo ng diesel kada litro. May rollback rin ng 80 sentimos hanggang piso kada litro ang presyo ng kerosene. Pero ang gasolina tataas ng 40 sentimos o higit pa ang presyo kada litro. Paliwanag ng DOE, ang nasabing mixed movement sa petrolyo ay bunsod ng panawagan ni US President Donald Trump ng mas mababang presyo ng langis. Pinatataasan din ang output sa Estados Unidos, gayon din sa iba pang major suppliers gaya ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na atin ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.